Inactive, act, direct the bands in Dale's code of experience. Let's start with inactive. Ano nga yung tatlo guys under inactive? We have direct, purposeful, contrive, and dramatize. I-remember lang, basta present ang experiences, yan po ang inactive. So again, pag inactive, actor dito ang bata. So ano yung tatlo guys under inactive? Direct, purposeful, contrive, and dramatize. Let's start guys with direct, purposeful experience. Pag sinabi natin guys, the direct, purposeful experience, ibig sabihin guys, dito ang bata direkta, first hand niya talaga na experience ang skill. Ibig sabihin, may direct participation. Again, may direct participation. In other words guys, nagamit ang lahat ng kanyang senses. So again ha, pag direct, purposeful experience, ang bata mismo ang naka-experience sa experience or task. Siya mismo ang gumawa. Example, siya mismo ang nagluto. Siya mismo ang nag-conduct ng experiment. Siya mismo ang gumawa ng PowerPoint. Siya mismo ang nag-speech. Siya mismo ang nagawa ng furniture. Nagawa ng experiment. So that is direct, purposeful experience. Example, ang bata, siya mismo ang nagluto. So siya ang nagluto guys, siya, direct na talaga siya ang nagluto. Nagamit ang lahat ng senses niya. Inamoy niya ang kanyang niluluto, nakita niya ang kanyang naluluto, napakinggan niya if ito ay kumukulo. Guys, nahawakan niya at na-taste niya ang kanyang niluluto. So lahat ng senses are involved. So pag direct ang participation, pag first-hand experience, anong tawag? Direct, purposeful experience. Again na, ang bata, siya mismo ang gumawa. Direkta niyang ginawa. That is direct, purposeful. Ngayon, ang contrived naman guys is ito. Edited copies of direct experience. Ibig sabihin, gisimulate lang natin ang pangyayari sa real life. Again, gisimulate, in other words, ginagaya. Gisuon. Gisuon. Sir, unsay buot pasabot? Edited copy lang guys. Ginaya lang natin. Gisuon lang nato guys ang isa ka pangyayari or experience. Example, pag direct, purposeful guys, ang bata, sila mismo ang nagluluto ng meal. Nagluto sila ng adobo. Pero, pag contrived experience, ang ginawa nila, nagluluto pa rin, pero luto-luto na lang. Hindi na totoo guys na nagluto talaga. Luto-luto na lang. Pero still, na-experience pa rin nila, pero edited copy na lang. Luto-luto na lang. Ginagaya na lang kung paano ba talaga ang pagluluto. Na-gets ang point guys? Mas muna ko ha. Pag direct, purposeful, ang bata mismo ang gumawa. So pag nagluluto, sila mismo ang nagluluto. Pero pag contrive, edited copy lang or gisimulate lang natin ang mga tunay na pangyayari. If sa direct nagluluto, dito guys, luto-luto na lang. Ginagaya na lang natin kung ano ba yung process sa pagluluto. That is contrived experience. I hope that's clear guys. Sa contrived experiences guys, meron tayong 6 na forms. We have model, mock-up, specimen, object, simulation, and games. 6 yan guys ha. Model, memorize natin. Model, mock-up, specimen, object, simulation, and games. Ulit, go. Model, mock-up, specimen, object, simulation, games. Ano yung different forms guys ng contrived experience? Go. Model, mock-up, specimen, object, simulation, and games. Again na, games. Now, isa-isayin natin guys. Let's start with model. Hoy, dili ni katong kay Len ha, kay Las Vegas. We're looking for model. Dili siya anak sa model. Ang model, ang ibig sabihin, substitute of real thing. Again, it substitute a real thing in a small scale, in a large scale, or exact size.
Example sa model guys, kanang pupunta kayo ng mall, kanang miniature, kanang sa subdivision guys na pinapakita nila guys kung ano ba yung istruktura ng kanilang condominium, ng kanilang hotel. That is model. Model ang tawag dun guys. Kasi hindi man pwede guys nga ipapasok natin sa mall ang whole condominium. So gagamit lang tayo ng small scale. Ang best example dito guys is ang globe. Question, madadala mo ba ang Earth inside the classroom? Hindi man pwede guys. So para ma-explain mo pa rin ano ang Earth, gagamit tayo ng model. Gagamit tayo ng globe. In other words guys, itong model, ito din po ay tinatawag na isulat, replica. Again, replica. Oh, another example guys, yung solar system. Pwede ba mapasok sa loob ng classroom ang solar system? Testing eh. Di na good pwede guys. So, ang gagawin, yung model na lang ng solar system. Yun bang may sun, tapos mga stick na Earth, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Pluto, Uranus, anak. So ipapakita mo guys ang model. Ito yung replica. So again, pag substitute of a real thing, anong tawag? Replica. Ulit. Substitute of a real thing, model. Substitute of a real thing, model. Now, meron din tayong ginagamit guys na special model na tinatawag natin na mock-up. Para siyang model pa rin guys, pero itong mock-up, ginagamit po siya guys if ang focus po ng ating pinag-aralan is part or process. Pag nag-discuss na guys o part and process, ang best po na gamitin is mock-up. Example, we discussed all about the parts of flower. So ngayon guys, gagawa ka ng mock-up na ito yung flower guys. Ito yung kanyang petal, ito yung kanyang stamen, kana. So ipapakita mo guys ang part at ang kanyang proseso. Ang best na gagamitin mo is mock-up. Kasi itong mock-up guys, ito po yung mga manipulative po na mga model na pwede siyang ma-attach, pwede din po siyang ma-detach. Again, pwedeng ma-attach, pwede ma-detach. Example guys, ito. You discuss all about the internal organs of the body. So pag meron kayong ganito guys sa inyong laboratories, yan. Yung guys mga parts na di-detach, natatanggal. Ngayon pag mag-discuss kayo ng parts or organ, ibabalik siya. Ibabalik. Ang tawag dyan guys is mock-up. So gagamitin pag ang i-discuss is parts or process under study. Ano gagamitin? Mock-up. Again, mock-up. Oh. Para another thing, proseso. Para ma-demonstrate ng maayos guys ang process ng circulatory system, gumawa ka ng mock-up. Yun bang may hose guys? Hose. Hose. Kunya pag-pump mo guys, pag-pump mo sa ito, plastic bottle, pag-pump mo, lumabas yung mga dugo na or yung tubig na may jubos. Pump, pump. Ang tawag dyan guys, mock-up. Again ha, pag manipulative, ma-attach, ma-detach, nagpapakita ng part or study, ano tawag dyan? Mock-up. Ano tawag? Mock-up. Pero, ito yung substitute of a real thing. Replica lang siya. Ano tawag doon? Model. Pero pag ma-attach, ma-detach, ma-manipulate, part or process ang pinag-aaralan, a real thing, replica. Ito. And do you answer? No. Answer? No. Ang tawag na po dyan guys, mag-Zumba iconic and tatlo experiences experience lang po ang process ang tawag na
I hope na-gets po natin. Sige, dabe. Living in a small scale, it is like laboratories, balik, mock up. Again, mock up. Oh. Para another thing, proseso. Para ma-demonstrate ng maayos guys ang process ng circulatory system, gumawa ka ng mock up. Yun bang may hose guys? Hose. Kunya pag-pump mo guys, pag-pump mo sa ito, plastic bottle, pag-pump mo, lumabas yung mga dugo na or yung tubig na may jubos. Pump. Ang tawag dyan guys, mock up. Again ha, pag manipulative, ma-attach, ma-detach, nagpapakita ng part or study, ano tawag dyan? Mock up. Ano tawag? Mock up. Pero, ito yung substitute of a real thing. Replica lang siya. Ano tawag doon? Model. Pero pag ma-attach, ma-detach, ma-manipulate, part or process ang pinag-aaralan, that is mock up. Ayo pa, na-gets po natin. What if, sir, ma-attach ka, feelings ang ma-attach at ma-detach? Ambot ninyo, ha? Kaya wala ni apil diri. Kamu no? Damay-damay, gini yung mga feelings. Sige. Karon, sino dito ang nakapasok na ng science laboratory? Pag-college. Oh, guys, ang lahat na makikita nyo sa science laboratory, guys, ang tawag po dyan is specimen. Yung mga animals na nasa inyong science laboratory, yung mga plants, mga piece of mineral, na part sa scientific study or display, ang tawag po dyan is specimen. Again, inside the science laboratory, lahat ng mga bagay na makikita mo sa loob ng science laboratory, ang tawag dyan guys is specimen. Example, yung mga butterflies, yung mga bakukang, yung mga grasshopper, iba pa guys, ang iba pa nga, meron pa mga different plants. Ang iba is meron mga seaweeds, sea urchins, starfish, nilagay sa science laboratory. So lahat ng nasa science laboratory, ang tawag dyan is specimen. Sino dito guys, sa kanang science lab may fetus? Diba? Usually, pag nasa nursing yan guys na laboratory, nakakatakot. Kaya nga, may mga haunted stories, diba? Ang mga science ng mga department. Kasi may mga patay na tao, may mga fetus guys sa loob ng science laboratory. Ang tawag dyan guys is specimen. Gana? Specimen. So again, pag nasa loob ng science laboratory, anong tawag? Specimen. Pero pag substitute of a real thing, replica, model, pag part or process ang pinag-aralan, manipulative ito, mock up. Sir, what if nasa loob ng exhibit, sir, nasa mga museum, yung mga bones, specimen din po ba yan, sir? No. Ang tawag na po dyan, guys, is object. Again ha, pag inside the museum or exhibits, ang tawag na po dyan is object. Hindi na po specimen. Pag science laboratory, specimen. Pero pag museum or exhibits, that is object. Again, object. Hi people, ulit tayo be, recap tayo. Pag substitute of a real thing or replica, anong sagot? Model. Pag ma-detach, ma-attach, part or process ang pinag-aralan, mock up. Pag nasa loob ng science laboratory, specimen. Pag nasa loob ng museum or exhibits, object. Ano yung substitute of a real thing? Real thing. Model. Pero be careful. Pag representation of a real manageable event or pag ang clue, substitute of a real event, ang tawag dyan is simulation. Again ha? Simulation. Pag substitute of a real thing, model. Pag substitute of a real event, that is simulation. Ibig sabihin guys, gisimulate natin ang tunay na pangyayari, ang tunay na event. Ang best example dito guys is kanang earthquake drill, fire drill. Kana. Question, pag mag-earthquake drill tayo, pag may fire drill tayo guys, may sunog ba talaga?
May earthquake ba talaga? Di ba wala? Gisimulate lang natin guys, ano ba ang mangyayari pag may earthquake at pag may fire, at pag may fire. So, ang tawag dyan guys, simulation or simulation. Ang lumalabas sa board exam dito guys is ang election. Nagkakandak daw ng election. Oh, nagkakandak ng election. Guys, ang pagkandak ng election, di ba? Hindi man yung totoo na pag ma-president ka sa school, ikaw na ang president sa whole Philippines. Hindi man guys. It is just a substitute of a real event. Doon ka lang naging president inside the school. So again, that is simulation. Substitute of a real event. O, pwede din guys, mock interview. Yan, CPR. Yan, nag-training kayo ng CPR. Those are simulation. Again, substitute of a real event. At ang last guys is games. Pag games, it makes classes more interactive. Again, it makes more classes interactive. So it is a form of physical exercise guys na para mas maging interactive yung klase natin, gagamit tayo ng games. No. Example, Simon says up, Simon says down, na bring me your crush, anak. Bring me something, color green, anak. Or, ano pa ba na mga games? The boat is sinking. Grip yourself according to your nose. Okay, mga lisyag, mga pislat, kaluoy pa sa mga bata. O, di ba? The boat is sinking. Group yourself according to your skin color. Ano mga lago, mga puti, alin mo diri. Kaluoy pa sa mga bata, guys. Oy, ayaw po nga na, guys. Oy, discriminatory, maputi na siya, guys. Oh, XY, di ba? XY. 1X, 2X, 1Y. Magratol-ratol po mo. Labi na pag may oral recitation. Gana. Di ba? That is games. It makes class more interactive. Ano na yung experience niyo guys sa mga games after sleep? For sure, kay Jonel is yung pass the highlighter. Naka-try din kayo ng pasapasa ng balloon. Di ba? If sa akin, naka-experience kayo ng raise me. Di ba? Raise me. Or act me. Yan yung akin guys. 1X, 2Y, ganyan. So those are games. It makes class more interactive. So, kung nag-face-to-face pa sana guys, meron sana tayong games. Paano ba tayo mag-games dito? Okay? Guess what's inside the cookware? Guess what's, lain pa kayo no? Pero taga, dire, pamain. Pamain ko mga madam, pamain ko mga madam. Lain po, di mapupwede. Pero guys, sa pag-games, it makes class more interactive. So, mga na siya guys, ang contrived experiences. Sige, Beth. Recap na guys sa contrived experience. Pwede yung concentration. Concentration now begin. What? Ito, pwede na siya. Last man standing. Sa Mandaw, 1X, 1Y. Bahay, bata, bagyo. Sumaw, supay. Dagdag example, guys. Sige. Recap tayo, guys, be. Ano yung anim natin, guys? Na mga different forms of contrived experiences. We have model, mock-up, specimen, object, simulation, and games. Guys, comment kayo, people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment, Be participative, guys. Saan po dyan pag ang clue natin? Substitute of a real event. That is 5, simulation. Pero pag substitute of a real thing. 1, model. What if naman, guys? Inside the science laboratory. 3, specimen. What if naman? Inside the museum or exhibit. 4, object. What if ang pinag-aralan natin, guys, is parts or process, kaya gagamit tayo ng manipulative na ma-attach at ma-detach. 2, mock-up. Pero pag it makes the class more interactive, that is games. Very good, guys. So we are now done sa dalawang inactive, guys. So tapos na po tayo sa direct, purposeful, and contrived. Saan sa dalawa, guys? Pag ang clue natin, ang bata mismo sila ang gumawa first hand. Direct, purposeful. Pero pag edited copy na lang, guys, gisimulate ang tunay na pangyayari. That is contrived. At ang pangatlo, guys, is we have the dramatized experiences. Again, dramatized experiences.
Now, pag dramatized experiences, guys, ibig sabihin, reconstruct natin ang isang experiences. Again na, inulit natin ang isang experiences. That is dramatized experience. Reconstructed experiences. Ginawa natin ulit ang isang experience. Now, balik tayo. Pag first-hand na experience sa bata, direct purposeful. Pero pag gaya-gaya na lang, edited copy, dissimulate, contrive. Pero pag inulit siya gawin, reconstruct, that is dramatize. Again ha, pag reconstruct, that is dramatize. Now, sa dramatize guys, meron din tayong 6. We have plays, pageants, pantomime, di na pantomimi, pantomime, tableau, role-playing, at puppets. Yan po guys ang 6 na dramatized experiences. Again, ano yung 6? We have plays, pageants, pantomime, tableau, role-playing, at puppets. So sabay-sabay tayo, go. Plays, pageants, pantomime, tableau, role-playing, and puppets. Kayo lang daw, go, memorize. So let's start this with plays. Pag plays, guys, ibig sabihin ito po ay rehearse stage performance. Again, ito ay rehearse stage performance. Ibig sabihin, guys, nag-portray tayo ng vividly essential ideas about life. Kasi dito, guys, meron ditong dialogue between characters at intended po siya for theatrical performance rather than mere reading lang. Ibig sabihin, guys, ang character dito nagbabatuan po sa ng dialogue, ng kanilang dialogue. Pero itong plays, guys, rehearse po ito. Ibig sabihin, naka-practice sila, may costume and props, pinaghandaan talaga ang stage. So pag-rehearse, guys, stage performance, that is plays. Again na, yan po ay plays. Na makinig. Guys, di ba, ang mindset natin sa klase, sinasabi natin, I will give you 5 minutes to prepare para sa inyong role play. Hindi na po yung role play, guys, kasi nagbigay ka po ng 5 minutes na practice. That means rehearse na po siya. So, ang tawag na po dyan, guys, is plays. Again ha, pag nag-practice, that is plays. Again, plays. Pag nag-practice, nag-rehearse, may costume talaga, may props talaga, ang tawag po dyan is plays. Hindi po yan role-playing. Plays po yan. Iba po ang role-playing. Mamaya po yun. So again na, pag plays, clue, rehearse, stage performance. We also have, guys, pageants. Pageants. Uy, hindi itong Catriona Magnayan Craig, Philippines. Hindi yun ganyan. Emma, Mary Tiglao, Miss Grand, Philippines. Hindi po ganyan ang pageants. Maria, Atisa Manalo, Pilipinas. Hindi po ganyan ang pageants, guys. Ang pageants, isa rin itong, guys, isa rin itong play or isa rin itong dramatized experience. Pero sa pageants, ang topic is all about the local and school history. So, ibig sabihin, guys, pag pinapakita, kung pinapakita kung ano yung history ng isang school or local school, ang tawag dyan is pageants. Or in other words, guys, pag pinakita yung paano ba nabuo ang new school, ano ba yung proseso kung bakit meron kayong school, ang tawag dyan is pageants. Again, pag nagpapakita ng local or school history, ano po yan, guys? That is pageant. Again, pageant. Pero pag rehearse, stage performance, ano yan? Plays. Again, plays. Pero pag local or school history ang topic, ano yan? Pageants. Again, that is pageants. Now, ang pangatlo, guys, we have pantomime. Hindi yan pantomimi, ha? Pantomime. Pag pantomime, guys, ibig sabihin ang story, kinu-convey siya through bodily gestures. Again, ang pantomime, nalilearn natin ang story, guys, through bodily gestures. So, ibig sabihin, tayo, guys, na mga audience, we are just relying sa mga actors' movement. So, ibig sabihin, walang dialogue dito na nangyayari. Walang sound.
Pero ang communication or ang story guys, malilearn mo or maintindihan mo through movements. So ang clue dito guys, pakisulat pag pantomime, no sound with movement. Again, no sound with movement. So pag pantomime, wala pong sound, walang dialogue, pero merong movement. Sige. Sige, example tayo guys ha. Example. Example guys, ang clue is sulat. No sound with movement. Ganito. So, no sound with movement. Okay? No sound with movement. Do not move or speak. So, ibig sabihin pag tableau, isulat. No sound, no movement. Again, no sound, no movement. That is tableau. Walang sound, wala din pong movement. That is tableau. Example na guys ba? Paint me a picture of a girl na nanganganak. Paint me a picture na nasaktan. Paint me a picture of babae na in love. Paint me a picture na isang jusa. Dira po di ay. Sige na. No sound, no movement. Example guys, ganito. Walang sound, wala din sa movement. Nag-pause lang. Ganyan. So that is tableau. Again, tableau. Sige. Guys, ano ngayon guys pag no sound with movement? Pantomime. Pero what if guys, no sound, no movement? Tableau. Pero what if rehearse, stage play? Plays. Pero pag local or school history? Pageants. Ano ngayon guys? Pag rehearse? Correct. That is plays. Pero
Pag unrehearsed, guys, pag unrehearsed, unprepared, or spontaneous lang, ang tawag po dyan is role-playing. Again ha, pag unrehearsed, unprepared, spontaneous na nangyayari, ang tawag dyan, guys, is role-playing. Again, role-playing. So pag sinabi mo, guys, na, okay, next week ha, meron tayong role-playing. Hindi na po yan role-playing kasi nakapag-prepare na po sila, guys. Nakapag-rehearse na sila. So ang tawag na po dyan, guys, is play. Is play. Again ha, pag role-playing, unrehearsed ito, unprepared, or spontaneous dapat. Dapat pina-abrupt, unrehearsed. Now, lumabas sa board exam, guys, ano daw ang focus ng role-playing? Pag-highlight, guys, attitudinal change. Again, attitudinal change. That is role-playing. So, ang focus dito is attitudinal change. Now, for example, pina-abrupt, guys, naiiyak ka. Sino mama mo? Anak ka na siya. Huwag po. Huwag po. Bata pa po ako. Anak, that is role-playing. Walang sayo ni Code. Akin lang ang asawa ko. Matitikman ninyo ang batas ng isang api. Anak. That is role-playing. Attitudinal change. Yun na, attitudinal change. Cardo, na, that is role-playing. Role-playing po yan. So again na, pag unrehearsed, role-playing. Pero pag rehearsed, play. Ano ang focus ng role-playing? Attitudinal change. Again, attitudinal change. And last, guys, we have puppets. Again, puppets. Pag puppets, ibig sabihin, ito yung mga inanimate objects, guys. Inanimate objects na minamanipulate, guys, ng mga puppeteer. So usually, guys, yung mga ganyan. Ay, ano? Anim. We have, go, plays, pageants, guys. Sagot lahat ha. Sagot lahat. I-comment sa comment section. Sige. What if, guys, ang clue natin dito is rehearse, stage play. Rehearse. 1. What if unrehearsed, unplanned? 5. Ano nga ang focus sa role-playing? Attitudinal change. What if, guys, local or school history? 2. What if no sound with movement? Pantomime. No sound without movement. No sound, no movement. Tableau. Pero pag inanimate objects, inanimate na, salamat naman, Popes. Sige. O, naka-ready. Nakalaban yung siya daan, guys. Sige. Now, let's proceed, guys, with iconic. Iconic. Sa iconic, guys, ito lahat. We have 6. Demonstration, study trips, exhibits, educational television, motion picture. Sa demonstration, guys, nag-provide ang teacher ng visualized explanation. Ibig sabihin, pinapakita dito, guys, kung paano ba ginagawa ang isang bagay. So again, sa demonstration, visualized explanation, pinapakita niya, guys, kung ano ba talaga, paano ba mag-play ng piano. So ibig sabihin, sa demonstration pala, guys, ang observer na nagpo-provide ng visuals, first position, second position, third position, fourth position, fifth position, pinapakita niya at inoobserbahan siya ng mga estudyante. Ang tawag dyan, guys, demonstration. Again, sino nga ang nagpo-provide ng visualized explanation? Si teacher. Anong ginagawa ng mga estudyante? Nag-observe. So that is demonstration. Now, we also have, guys, study trips. And na to pag high school. So ang study trips, guys, ito din po ay tinatawag na excursions, educational trips, or visits para ma-observe natin, guys, ang event that is unavailable within the classroom. Ibig sabihin,
Ang purpose mo ng study trips, hindi po yan para maggala-gala lang. Hindi po yan para magpunta-punta ng mga malls. That is an extension, guys, sa klase, inside the classroom, na ang material hindi pwede madala inside the classroom. That is study trips. Example, nag-discuss kayo guys about animals, mga reptiles, amphibians, mammals, at iba pa. Hindi man pwede guys na magdala ka ng tiger inside the classroom. Testing daw, testing eh. So, bawal magdala ng tigers. Bawal din magdala ng lion. Di ba? Bawal magdala ng whale. Bawal magdala ng snake. Or pwede siguro, pero delikado. Di ba? O bawal magdala ng horse. O ikaw na lang magawa ng horse. Anak. So, ikaw yung magiging horse. Hindi man pwede. So, guys, ang mga materials na hindi pwede mapasok inside the classroom, pupuntahan natin sila. Now, so kaya pupunta tayo ng zoo, ng mga ocean park para makita natin ang mga different animals. So again ha, pag tayo ang lalabas para puntahan ang mga unavailable na materials na hindi pwede ipasok sa school, ang tawag dyan is study trips. Again, study trips. Pero, pag ang mga materials from the outside world ipapasok sa classroom, ang tawag naman dyan guys is exhibits. Bring the outside world into the classroom. Tapos guys, ang bata, mag-o-observe na lang sila sa mga bagay na nilagay mo inside the classroom. That is exhibit. Makinig ha. Pag kayo ang lalabas, pinuntahan nyo ang material, study trips. Pero pag ang material ipapasok inside the classroom, ang tawag dyan is exhibit. Yan na? Ang tawag dyan is exhibit. Na-gets ba, people? Sinabi ka mo daw. Ano ang tawag, guys? Pag kayo ang lalabas para puntahan ang material? Study trips. Pag ipapasok ang material inside the classroom? Exhibits. Pero what if, guys, nagpo-provide ka ng visual explanation? Ikaw mismo ang nagpapakita kung paano gawin ang isang bagay. That is demonstration. Very good. That is demonstration. Next, guys. We have educational television. Ang educational television, guys, ito yung immediate interaction natin with the events from around the world. Di ba guys, ang mindset natin, pag educational television, mga batibot, mga mathinik, mga siniskwela, at iba pa, yan yung mindset natin. Tama man yan guys, educational television din po yan. Pero ang point pala, kung bakit meron dapat television sa ating mga classroom, para meron tayong interaction sa mga event na nangyayari around the world. Example, nag-discuss kayo about war sa Palestine at Israel. Now guys, hindi mo man pwede sabihin nga, oy mga bata, mag-prepare kayo ng 20,000, bukas pupunta tayo sa Palestine. Na, hindi man pwede. Hindi din pwede guys na mag-hire kayo na mag-gera. Ang Palestine at Gaza, ilalagay natin sa classroom, doon mag-gera. Hindi man pwede. So para meron tayong interaction guys, sa nangyayari sa world, ipi-play natin siya sa TV. Yan yung point ng educational television. Di ba? So in that sense, may interaction tayo sa mga event na nangyayari po sa ating paligid. So that is educational television. Again, interaction sa mga event na nangyayari around the world. That is educational television. Now, we also have, guys, motion picture. Pag motion picture, guys, maganda po ito gamitin. Kasi through motion picture, it will slow down a fast process. Example, guys, biking. O, di ba? Mabilis man ang biking. Pero through GIF, guys, hindi yan GIF ha, that is GIF. Through GIF, mapapakita natin kung paano ba talaga ang pagbabike. Ang fast na proseso, pinapaslow down natin. Intended for hearing, seeing, and even hearing. Ang iba guys, pwede, may tugtog, may background music. Ito guys, ang cell division. Pinapakita natin guys, mabilis man ang cell division. From 2, naging 4, naging 8, naging 16, naging 32, naging 64, so on and so forth. Pero mapakita natin ang fast process, sinoslow down siya, gagamit tayo ng motion pictures. Again, gagamit tayo ng motion pictures. So that is motion picture. So again, pag sinoslow down, ang fast na process, that is motion picture. Another example guys, itong flip.
Ah, di ba? Nag-flip-flip, motion picture. And last, guys, is itong recordings, radio, and still pictures. So pag recordings, guys, radio and still pictures, it is one-dimensional aids. Ibig sabihin, people, isa lang po na sense organ ang ginagamit natin. Example, pag recordings and radio, ano yung ginagamit natin na sense organ? Our ear, hearing. Pero pag still picture, ano yung ginagamit natin? Our eye for seeing. Again, our eye for seeing. Very good. O diba? Isa lang na sense organ ang ginamit natin dito na part. So pag recordings or radio, ear, hearing. Pag still picture, seeing. Kasi itong recordings, radio, and still picture, guys, almost na po ito on top. And remember, pag nasa top ka, guys, abstract na. Ibig sabihin, konti na lang, guys, sa mga senses ang magagamit mo. Unlike dito sa ilalim, guys, na more on movements, maraming senses ang involved. So pag one senses na lang, or one sense organ na lang, pag hearing, recordings at radio. Pag seeing is still picture na lang. So one sense organ. That is recordings, radio, and still pictures. Sige guys, i-review po natin ang iconic. Again, review tayo sa iconic, people. Ano yung anim sa iconic? We have demonstration, study trips, exhibits, educational television, motion picture, and recordings, radio, still pictures. Pili guys, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha? 1 to 6, guys. What if ang clue natin dito, ang mga nasa outside world na material, ipapasok inside the classroom? Correct, 3 exhibits. Pero what if tayo ang lalabas para puntahan ang mga materials? 2 study trips. What if naman, guys, dito is nagpapakita ng visualized explanation. Si teacher pinapakita niya kung paano gawin ang isang bagay. Demonstration. What if naman, guys, dito is dapat may interaction tayo sa pangyayari sa world. 4 educational television. What if pinapaslow down niya ang isang fast process? That is 5 motion picture. What if naman dito, guys, one sense organ lang. Pag hearing, recordings, and radio. Pero pag seeing, still pictures. Huy na gets ba iconic, guys? Tapos na tayo, ha? Sa iconic. Again, sa iconic. Ngayon naman, guys, punta po tayo sa symbolic. Last na tayo, people. Malapit tayo matapos. Pag symbolic, guys, dalawa lang po yan. Ang visual symbols and verbal symbols. Again na, visual and verbal. Pag visual, guys, ibig sabihin, ang estudyante dito, see an idea, event, or process. Ibig sabihin, visual lang, guys. Nag-learn sila through drawings, cartoons, diagrams, charts, graphs, and maps. So pag nabasa niyo, guys, na ang bata mas nag-learn siya or tinuturuan natin ng drawings, ng mga cartoons, ng mga charts, ng mga process, mga graphs, mga maps, that is visual symbol. Mga graphs, ha? Drawing, diagrams. Pero pag more on words, guys, phrases, that is verbal symbols. Again, pag words or phrases, that is verbal symbols. Pero what if pag diagrams, cartoons, charts, visual symbols? Pag words or phrases, verbal symbols. Yan lang po kadali, guys, ang symbolic na part. Sige, dabi? Saan sa symbolic, guys? Dalawa. Ano yon? Pag ang clue, nag-learn through diagrams, charts, drawings, graph, maps, visual symbols. Pero pag words or phrases, verbal symbols. Very good. So yan po, guys, ang 3-tiered model ni Brunner's. Sige, review tayo, be. Ano yung Brunner's 3-tiered model. Sige, ano yung tatlo? We have
inactive, iconic, and symbolic. Very good. Pag ang bata, actor, inactive. Pag ang bata is observer, iconic. Pag ang bata naman is reader, symbolic. Very good. Now, sino nga ang proponent ng cone of experience? Si Edgar Deal. Kantahin mo natin, guys, babe. 1, 2, 3, go. Direct, purposeful, contrived, dramatized, demonstration, study, trips, exhibits, TV, motion, recordings, radio, still pictures, visual, symbols, verbal, symbols, deals, cone of experience. Very good. Guys, ano ngayon tinitingnan natin na degree dito? Degree of abstraction. And guys, pag nasa base, or bottom, concrete. Pag nasa top, abstract. So guys, ang bata ay kung nasa bottom, base, active. Tapos pag nasa top is passive. Very good. So yan po guys ang Edgar Dale's Code of Experience. Now, sa last part ng yung handouts guys, ito. Pero kayo nakita guys, another pyramid. Diba? Ngayon, after 2 weeks now, guys, we tend to remember 10% of what we read. 20% naman, guys, of what we hear. And 30% of what we see. 50% of what we see and hear, maririting daw yan sa ating utak. And if isi-say natin, guys, 70% po dyan, maririting sa ating utak. Pero pag ating gagawin talaga, guys, that means 90% po, maririting yan sa utak. Kaya nga guys sa FTRC, meron tayong tinatawag na drills. Dapat sagot kayo, sagot. Kasi pag sasagot kayo guys, that means mariritin po yan sa utak. 70%. Meron din mga actions guys. Diba actions? So pag mayroong action, that means mas madali siyang ma-remember. 90%. Again, ngayon para mas madali, meron tayong action dyan guys. Ganun mas madali. Diba meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ganyan yung tono. Ganito guys, gawin ito. 10. Nagbasa ka daw. 10. Next is 20. Again, 20. Next, 30. Ulit. 10, 20, 30. Sabay, go. 10, 20, 30. Ngayon guys, i-L ang kamay. Ilagay dito. At saka dito sa tenga, that is 50. Again, 50. Walang 40 ha, 50. Ulit. 10, 20, 30, 50. Wala laging 40. Mas mabagat na mo ron. So, go. 10, 20, 30, 50. Next, 70. What we say? 70. Again, 70. And then, 90. What we do? Hey, what we do? 90. Sige. Ulit. 1, 2, 3, go. 10, 20, 30, 50, 70, 90. Isa pa. Di ba mas madali na lang ma-memorize? Go. 10, 20, 30, 50, 70, 90. Oh, what if guys, what we say? Say man daw. 70, what we hear. 20, what we see. 30, what we read. 10, what we do. 90, bakit mo alam? Kasi meron tayong action. At pag we do it, 90%, ma-retain yan. So sabay-sabay tayong gawin before tayo mag-end. Go! 10, 20, 30, 50, 70, 100, 90. Ulit, kinamali ko. Go! 10, 20, 30, 50, 70, and 90. Come on daw, go. Okay, guys. Again, sorry. Do. And, guys, that's the end na ating discussion for this evening, guys. Uy, time check, it's 10 p.m. Exactly. Natapos po tayo on time, guys. Yay! Sige. Congratulations, everyone. Sige. Uy, guys, sige dabi. If meron kayong na-learn, guys, comment, mag-gwapa si Sir A. Sige, balag atik lang.
Comment guwapa si Sir A. Pero kayo na-learn. Oh. Musi, swerte. Na naman din nag-STL diri, swertes 468. Sige. Ah, guys, ganito. Meron akong what I do and see 150. Sorry, plus man ninyo. Oh, thank you, Sir Okabante sa oras. Oy, galing naman. Oy, guys, meron ako isi-send sa inyo na questions. Answerin niyo Google form to ha. Isi-send ko ngayon, guys. Para meron kayong sagutan, guys ba? Okay lang. 10 items naman yun, guys, para meron tayong quiz. Okay, sige. Okay, sige, guys. I hope meron kayong na-learn from me, guys. Sige. May na-learn kayo, guys. Saint Aris, pray for us. Charan. Sorry, Lord. Sige. Okay, guys. Sige, before tayo mag-end sa ating discussion, everybody, let's offer first a closing prayer. Everybody, let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Most gracious and heavenly Father, Lord God, Lord, maraming salamat po, Lord God, sa gabi na ibinigay niyo sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa lahat po na aming natutunan, Lord God. Naway ang lahat po ng aming natutunan is mapupunta po siya sa long-term memory at magagamit po namin pagdating sa board exam, Lord. Lord, maraming salamat sa lakas, sa motivation na ibinigay niyo po sa 4 na oras na discussion namin, Lord God. At Lord, sa panahon ngayon, Lord God, na mayroong mga sakuna, Lord God, send 40,000 of angels, Lord God, your Holy Spirit, Lord God, na i-cover niya kami, Lord God, sa mga